So, eto po yung susunod na pag-uusapan natin. Bale pangatlo po ito, eh. Nung naglabas siya nung voice recording na yon, mga kababayan, bandang huli po 'no, ng voice recording na yon, si pastor nagulat din ako, eh, 'no? Nagulat na siyempre makita mo ang isang tao na kahit hindi marinig mo ang isang tao na humihikbi. Kumbaga maaantig din ang puso mo, eh, 'no? Pero kay Kibuloy medyo less lang, eh. Hindi gano'n hindi gano'n kaantig yung puso ko, mga kababayan. Kailangan niya talagang humarap. So yung pag-iyak nga na yon, mga bossing, hindi na po affected o hindi na effect na sa taong bayan. Siguro sa mga DDS lang po 'no, hindi naman lahat ng DDS is kumbaga pinagtatakpan si Pastor Kibuloy. Mangilan-ngilan lang din po sila. Siguro yung mangilan-ngilan na yon, naantig ang puso. Pero unang-unahin na po natin, mga bossing, yung mga kakamping, effect po sa kanila, 'no? Effect po sa kanila yung pagtangis at pag-iyak ni Pastor Kibuloy doon sa last part ng kanyang voice recording. Paano po naman? Sabi po ng mga kakamping, ito mga kakamping, kaya ako natatawa ako sa kanila, 'no? 'Pag sinasabi nila na wala na, bumabagsak na. Bumabagsak na ang ratings ng pangulo mo na si Bongbong Marcos. Bumabagsak na ang ratings ng gobyerno ng Pilipinas. Natatawa po ako sa kanila, mga kababayan, kasi yung ganyan, sabi-sabi at laway-laway lang po ang ginagamit nila. Pero eto, tayo po, pumunta po kayo, 'no? Pumunta po kayo doon sa mga kakamping vloggers, mga bossing. Makikita nyo po ang reaksyon ng mga kakamping doon. Makikita nyo po na kung ako mamimili sa lahat ng presidente, syempre aside from Attorney Leni Robredo, mga kababayan. 'Di ba? Syempre talagang pipiliin nila si Attorney Leni Robredo. Pero sa lahat ng pagpipilian, 'no? Sa lahat ng pagpipilian, okay sila kay PBBM, mga bossing. Okay sila kay PBBM. So, nakakatawang isipin na binabalita ng mga vloggers na ubos na, wala na, talo na, bagsak na ang ratings ng presidente ninyo. Pero sa nakikita po natin, padagdag tayo ng padagdag, 'no? Ang dati nating actually hindi naman natin maituturing silang kaaway, 'no? Ang dati nating kaalaskahan, ayan, nung panahon ng eleksyon, talagang matindi ang bardagulan diyan, mga kababayan, nung eleksyon, 'no? Ang dami pong nagagalit na kakamping sa atin noon. Pero ang nakakatuwa sa kanila, pagtapos ng eleksyon, heto, suporta na tayo, 'no? Kasi nakakatuwa din po sa kanila, alam nila na kapagka yung puro ka paninira sa ating presidente o sa gobyerno ng Pilipinas, ang ending ng Pilipinas, tayo ang talo lahat, mga kababayan. Di po ba? So ngayon, napanood din nila yung pag-iyak ni Pastor Kibuloy. Sabi nila, so lumabas ka na lang, 'no? Huwag ka nang mag-inarte diyan. Lumabas ka na lang at harapin mo yung kaso mo. Hindi mo kami makukuha sa iyak-iyak o paawa-awa. Iyan po, mga kababayan, 'no? Yan po yun, mga bossing, So sabi ko, ang mga kakamping talagang okay sila, 'no? 'Pag tama, tama sa kanila. 'Pag mali, harapin mo, mga bossing. O, di ba? Ganyan yan, Kaya ako nakikita ko, mga kababayan, 'no? Mapag-usapan na natin yung 2028. Nakikita ko, mga kababayan, kung dumating po yung time ng 2028, mga kababayan, nakikita kong posible na magsanib puwersa, 'no? Ang kakampings at ang gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan. Kasi ang nagiging na ngayon, ang nagiging kumbaga nasa kalaban mga Duterte, mga DDS, 'no? Dahil po kumbaga mga kakamping ang galing nilang maging
Nakalimutan ko tawag do'n. Ang galing nilang maging oposisyon. Bakit po, mga kababayan? Kasi sila 'pag nag-oppose, meron talagang naipapaliwanag nila ng maigi yung kanilang pag-o-oppose. Ngayon po, etong mga DDS, mga bossing, grabe, 'pag naging opposition sila, wala. Kahit ano na lang ang banat. Tingnan niyo po yung mga vloggers nila, paniwalang-paniwala doon sa vlogger na si Maharlika, mga bossing. Oh, 'di ba? Walang naipapakitang mga ebidensya. Walang mga naipapakitang mga taong totoong tao. Wala, no? Unlike etong mga kakampings, mga bossing, nag-o-oppose lang sila kapag alam nilang mali at maipapaliwanag nila. Yan ang tunay na oposisyon. Yung opposition ngayon, mga kababayan, wala. Opposition eklabum na lang po yan. Dahil wala Miski po yung mga argumento nila, hindi nila maipaliwanag po, mga boss. No? Kaya yung pag-iyak-iyak ni Pastor Kibuloy, wala po. Hindi umepekto sa mga kakampings, hindi umepekto sa mga loyalista, hindi umepekto sa mga kalahati ng kahit sabihin na natin kalahati ng DDS, hindi umepekto sa mga supporter ng government. Yan ang sinasabi ko sa inyo 'di ba? Tayo, mga kababayan, pag nagsabi na tayo ay palakas ng palakas at ang pagtitiwala ng taong bayan sa gobyerno ng Pilipinas ay palakas ng palakas, meron tayong mga ebidensya. Kagaya na lang po niyan, mga kakampings. Paano nila masasabi na pakonti ng pakonti? Siyempre, kung nadaanan ng survey ang kakampings, mga kababayan, okay ba sa'yo ang ginagawa ng presidente ngayon? Agree ka ba? Ayos ka ba? Sumusuporta ka ba? Malamang yan, checkan yan, no? Yes, okay ako kay PBBM. Di ba? Ganyan po sila. Wala, kumukonti na. Kumukonti. Hindi ko alam kung ang sinasabi nilang kumukonti yung kakarampot na nagpunta sa Liwasang Bonifacio. Yung kakaunti na magje-Jericho March, hindi natuloy. Hindi natuloy yung Jericho March, Kasi po, di ba? Hindi ako naniniwala na mga supporter ni Pastor Kibuloy ang gumastos dyan. Siyempre si Pastor yan, no? Jericho March tayo, tara, Wala, tas nag-uwi na. Wala, konti tayo. Walang mangyayari dito sa Jericho March. Uwi na. Yung bilang po, no? Nung nandoon sa Liwasang Bonifacio, mga kababayan, lagi ko sinasabi, ultimo barangay tanod po, mga kababayan. Hindi nila kayang pababain sa pwesto. No? Mag-a-attempt pa na pabagsakin ang gobyerno ng Pilipinas. Diyos ko Lord.